So guys, magandang tanghali muli sa inyo mga kalapatids. Kapwa ako nyo Big Hidden Best Friend, no? So nandito na naman tayo para mangulit sa inyo. Of course, boring na vlogger kasi wala man lang kalati-lati magsalita, no? Pero at the same time, at the back nito, marami po kayong matututunan sa atin, no? Patungkol sa pag-aalaga ng kalapati at paano kayong mga mananalo, no? So, tatalakayin natin about dun sa wings ng kalapati, guys. At napaka-importante din po nito at isang katangian ng kalapati na dapat nyo makuha. So, natapos na natin yung kill, kung paano yung pagpili ninyo, paano pag-ipo ninyo. So, ngayon yung wings naman yung tatalakayin natin, guys. So, mamaya-maya, aakyat tayo dun sa ating kalapatian para makakuha tayo ng kalapati, makadampun tayo ng kalapati. Kasi nga, medyo binabantayan pa po akong kalapati. Tindahan, no? So, ayan, no? Mga po ko. Isa sa makulit. Hello! Sabi mo. Hello! 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 Nakapana. Okay. So, yung bantay niya, nawala na, no? So, ganun guys. At mamaya, ipapaliwanag ko sa inyo yung mga dapat nyong malaman, no? So, pagka meron kayong budget o meron kayong pagkakataon para makita yung mga ganitong bagay sa mga kalapati na gusto ninyo, napaka-maganda, napaka worth it, no? Kasi nga, sa mga veterano, sa mga matagal na nag-aalaga patungkol sa pag-aalaga ng kalapati, isa to sa basihan nila, no? Isa to sa mga kinukuha nila na may mga ganitong katangian na kalapati, guys, no? So, bago natin simulan ay pag wala na to, guys, yung wala nang bumibili, pwede na tayo umakyat na sa taas, no? At pero at the same time, palatas-tas muna tayo, guys. Intro muna tayo, guys. I don't see it. Gagako tayo, guys, no? Para hindi na tumagal, gagako tayo sa ating topic. So ngayon, inuulit ko, hindi tayo magpapakawala dahil Sunday, hindi rin tayo magpapakain. Kundi magbibigay po tayo ng electrolyte sa ating mga kalapati. So ang topic natin, guys, kung paano nyo makikita yung kumbaga, kung saan po kayo babase. Kasi nga, marami pong nagtataka ako noon pa, nung newbie pa lang ako, no? Newbie pa rin tayo hanggang ngayon, guys. So, tatandaan nyo, guys, sa pagkakalapati, non-stop learning, no? Ang goal natin dito ay mas mapahusay at mas papagaling pa yung ating pagtuklas ng ating linyada. So, napapansin nyo dati, ng kalapati, uuwi lang superset, no? Masaya na po tayo doon. Masaya na po yung mga, lalong na yung mga veterano, sabihin malupit. Pero ngayon, iba na, guys. Kailangan consistent yung ibon mo, pero may speed. So, diyan po, guys, pumapasok yung wings ng kalapati, guys, no? So, etong wings na to, guys, hindi nyo makikita dito yung magandang wings. Dahil tinira to ng aso. So, sabi ko nga, bakit gusto ko umakyat, guys, no? Kasi nga, nagpaligo ako ng aso, nakalimutan ko na ikulong sila. Ayun, yung mga salarin, no? Ayun, no? Yung mga aso ko, no? Yung mga killer ng ng kalapati yan. Pag nakalimutan ko yan, guys, ikulong, sigurado may damage sa kalapati, no? So, ang problema, minsan namamatay kasi nga masyado nilang nawaagat, nababali-bali yung buto. Pero kadalasan, ginagawa nilang ganito. Walang buntot. Ayan, walang buntot. Ayan, walang buntot. Ayan. So, kawawa talaga, guys. Ginagawa nilang pati sa manok ko, ganito ang ginagawa nila. Parang gusto nilang gawing fried chicken, no?
parang ang tingin nila sa kalapati natin, fried chicken guys, no? So, masakit talaga guys sa ulo, nakaka-high blood. So, hindi ko naman sila pwedeng, hindi ko naman sila pwede guys na patayin o kung anong gawin. Minsan pumapasok sa isip ko, pero sila po kasi yung bantay ko dito sa ating kulungan, no? Sa ating mga kalapate, dahil nanakawan na rin po ako rito, pinakit sa bata yung tapos isinako. So buti na lang ay nakita ng kapitbahay ko na may mga bata ang umakyat, at ito naman po ay nahuli natin at nasundan po natin yung mga ibon nandun po. Tapos yung pinaglagyan po yung sala, yung di ba may sala set kayo, yung mahaba, yung mahabang upuan, di ba meron yun doon sa ilalim na bakante, kasi po nga doon nakalagay yung mga kalapati guys, nahuli ko, no? So hindi ko naman masaktan, at galit pa po yung mga magulang dahil minor de edad nga. So ang sabi ko na lang, ibalik na lang yung mga kalapati. So ibinalik naman, at least nakilala ko yung bata, hindi na sila gumagawi dito, no? So sa ngayon, kinakausap ko yung mga bata, kinakaibigan natin. Sila rin naman yung katuwang natin, no? Pag may mga kalapati dyan sa mga paligid natin, pinapaalam nila kagad sa atin. So guys, dadako tayo sa feathers ng pagpili ng kalapati. Kukuha lang po tayo ng isang kalapati, no? May maayos sa pakpak. So napapansin nyo guys, sa pagbablog ko ng lagi nyo lang nakikita yung pagmumukha ko guys, may konti pa ako sipon. So ewan ko bakit bumabalik. So huwag kayo manawa guys dahil hindi naman ako gwapo, pangit lang naman ako, no? So dadako tayo sa wings ng kalapati guys. Of course, mas maganda na malaman niyo yung mga basic, at sigurado mas marami pa pang improve to. So kadalasan ganyan lang po tayo ng ganyan ng kalapate, no? Ginaganyan natin. Pero hindi natin alam yung logic. Hindi natin alam yung ibig sabihin, yung purpose ng bakit ginagano na isang player yung kalapate, yung pakpak niya. Ano yung tinitignan doon, no? So ipapaliwanag natin guys, kasi marami pagpapaliwanag na basta igaganon lang nila, hindi naman nila sinasabi kung ano yung kagandahan, no? Pero kung mapapansin nyo guys, ayan, so hindi po kagandahan yung wings na to. So ito po yung ibon na ang magulang po nito, back-to-back champion, NDR, SDR. Pagkatapos yung tatay nito guys, super cut-off, pero Romblon Finisher, Tacloban Finisher, Santa Ana Finisher. Kumbaga Conquer, yung tinatawag ko nga yung magulang nito si Conqueror, no? Kasi nga iniikot niya na yung Pilipinas, pero cut off siya pagdating na sila, hindi umuwi guys after 1 month, no? 1 month and a half saka uwi. Minsan nung bitaw nga ng Tacloban, umuwi siya guys, istisado yung pinakamagulang. So pero yung pinakamagulang nito is back-to-back champion ng NDL SDR, tapos contender nga lagi sa PSU yung mga kapatid nito guys. So ginawa ko na siyang breeder kasi lumabas siya, at saka may isa siyang puti, no? May isa siyang puti. Sa kabila, walang puti. Ito, kung tinatawag ko to si doble cara, So dito tayo guys, no? So kung mapapansin nyo guys, ayan, kung mapapansin nyo, medyo lugon pa tong isa. So dapat yung wings ng kalapate, no, yung wings ng kalapate, kasi ito lugon pa ito bagong tubo pa lang to. Ito tong wings na to. Dapat ito, yung primary feather, mas mataas dito sa secondary feather. Kung mapapansin niyo, dapat mas lulutang to, no? Mas lulutang yung primary feather, aangat ng konti. Sabay, pag gano'n na siya. So, mas maganda guys, ang pipiliin niyo kung gusto niyo ng pang long distance, yung malapad, na medyo makapal yung mga kanya, yung mga ganito niya, yung mga parang tingting niya. Tapos, pagdating sa dulo guys, medyo medyo pabilog, no? So
So pabilog po siya, no? Pero kung gusto niyo naman na pang sprinter, middle distance, makikita nyo kagad dyan, mapagbabasihan nyo na medyo matulis na, no? So kung mapapansin nyo sa kalapati na to, so hindi siya totally na bilog, hindi naman siya totally na patulis, no? Ibig sabihin, naglalaro siya sa kwan, no? Kumbaga, parang blending ng bilog at saka kwan, no? Balanse yung pagkakatawag dito, no? So pagdating naman po dito sa may wings, no? Pag iginanon niyo po yung kalapati, kadalasan wag niyo po isang kumbaga nagganyan kayo ng ganyan kayo, guys, oh. Wag niyo po siyang ikukuhan, wag niyo po siyang pupersahin na ganun. Kumbaga ibubukan niyo lang dito ang hawak. Dito, guys, ang hawak, no? Dito lang, oh, ito. Ito, dito niyo lang hawakan, tapos igaganon niyo. Wag niyo pupersahin na igaganon kasi bubuka nga yan, no? Bubuka yung wings, no? Bubuka yung wings. Talaga pabubukayin nyo, pero ang wings, igaganon nyo lang, guys, dito ang hawak sa buto na to. So makikita nyo ngayon yung pakpak, makikita nyo, guys, oh, ayan, oh. Yan, oh, makikita ninyo, no? Ang likod kasi, ayan, tinan ninyo. So ang karamihan, guys, ang gusto nila, lalong-lalo na yung mga veterano, yan, oh. Ang likod kasi. Yan. Meron siyang ventilation, no? Yung ventilation na sinasabi, meron po siyang bakante. Yung mga bakante na yan, no? Kumbaga hindi po siya dikit-dikit na ganoon. Meron kasi na masinsin, no? Masinsin ang yung wings niya, masinsin. Pero mas maganda, guys, medyo layo-layo siya, no? Pagdating dito, lalo-lalo na dito sa pangatlo o sa isa, dalawa, tatlo, apat, yan, magmula dyan sa pang-apat na yan, mas maganda, meron po siyang bakanting ganyan, guys, no? Parang nakaganyan siya, oh. Pagpipili po kayo, medyo nakaganyan po siya, guys. Medyo may, ayun, no, yung nakikita nyo sa wings na yun, medyo nakaangat po siya, na nakaganyan po siya, parang sa agila, no? So napakaganda po ng senyales niya. Kalapate, pag kampay niya ganon, hindi niya po masyadong may kakampay na ganon kasi papalo na naman sa hangin, medyo hirap siya. Unless na pag dikit-dikit po siya, nakaganyan po siya. Kasi panong ibon, kung ganyan po siya. So pag wings niya na ganon, hindi niya po may pupwersa. Unlike po ng ganito, na meron po siyang may mga bakante po siya ganon sa dulo, no? Madali niya pong may pagaspas yung mga kalapate at saka may babalanse niya po. So yan po ang kagandahan ng yung kagandahan sa pagtingin ng wings, at kailangan very conservative kayo dyan. Sabi ko nga sa inyo, magagawa nyo lang itong mga bagay na to pag kayo po ay may mga pera at talaga pong naghahanap kayo ng perfect na ibon. Siyempre, of course, pagka gusto nyong kumuha, gusto nyong makuha yung standard ninyo, kailangan nyo maglabas ng pera, guys, no? So although na meron tayong mga kaibigan na talagang mananalo yung mga ibon, mabibigyan kayo, guys, no? Mabibigyan kayo. At siyempre, bilang isang totoong kaibigan, alam nga naman bigyan mo siya ng ahas, no? Hinihingi naman yung aso. So dapat bigyan mo siya ng aso. Ibig sabihin, bibigyan mo siya ng matinong ibon, no? Pagka lalo na yung mga newbie, dapat mabigyan ng magandang materialis yan para at least maturuan, para at least mas ganahan sila maglaro ng kalapate. So ganun lang kasimple, guys, no? So marami pong klase yan. Meron pong ibon na meron pong kalapate na pagdating sa primary feather, hindi po siya angat, kumbaga level, tapos papantay po siya. Ibig sabihin, kumbaga yung kalapate, kumbaga ganyan, tapos gaganyan na po yun, guys, no? Ganon, tapos gaganyan na kagad. Ibig sabihin yan, yung mga middle distance sprinter. Tapos mapapansin nyo sa dulo, tulis po siya. Sprinter na po yung mga ganyan na ibon. Hindi po tatagal po yan sa liparan. Kumbaga ang kaya niyan nasa 200 maximum hanggang 300 kilometers, no? So yung mga ganyang ibon, guys, pwede sa norte, pero pagdating sa south, kailangan nyo po mamili ng medyo malalapad, no? Malalapad yung wings, katulad nito, no? Malalapad na mahaba, no? Pagkatapos hindi naman siya hindi naman talaga siya totaling tulis, medyo pabilog po siya, no? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, balanse yung
Pwede siyang pang sprinter, pwede siyang pang long distance. Actually, yung ibon na to guys, ay yung mga lahi nito, na testing namin, may speed guys, no, may speed. Kaso nga lang, pagdating naman sa dulo, super long talaga siya. so bilhin nyo, pagdating ng last lap, umuwi, buwanan guys, no. Ewan ko saan nagpupunta yung mga lahi nito. So, dinidevelop nga natin guys, inaayos natin. Baka, sabi ko nga, baka nga, pag sobrang kapal siguro ng pagkadugo ng Balkans, ganun ang ugali. Kaya ang ginagawa ko, pinaninipis ko lang guys. Pero nandun na po yung homing. Ako, napakaganda. Yung mga lahi po nito ay yung homing instinct niya, napakagaling guys. Uwi at uwi ang katalaga, no? So, ganyan lang po guys sa pagpili ng wings ng kalapate. So, kadalasan pipili po kayo ng mga ibon na, nyari, yung wings ka ganyan. Tapos, pagdating sa primary feather, angat po ng konti yan. Tapos, ganyan. Tapos, medyo pabilog po, no? So, tsaka yung sinasabi nila, no, yung, pagka ginanon nyo yung ng kalapate, hindi po yung parang, na lang siya, lantang gulay. Kung hindi, parang nanginginig po siya, no, nanginginig. No? Tapos, ito po, no, itong buto na to, itong buto rito, kung mapapansin niyo, mas maganda guys, yan, no, kapares niyan. Pag sinukat nyo, pagsukat guys, ito itong pagsukat, gaganon niyo yan guys, mapapansin nyo, itong pinakabuto ninyo, itong pinakakuan niya, dulo, makukuha ninyo, o igaganyan ninyo, masasalat ninyo na ang tatama lang po siya sa pinakagilid ng inyong mga kwan. So, napakaganda po na kwan yan, isang senyales yan. Kapag mahaba po, nako, medyo kanin nyo po yan, mag-isip-isip na po kayo. So, ganoon lang po ang gagawin ninyo. Tapos, kung pipili naman po kayo ng breeder, sinasabi nga nila, no, kasi pangit ng kwan na to So, ayan. So, meron po yan na kwan, meron po yung nakukuhan kasi sa hawak Meron po yan dito, yung mga balahibo rito, yung mga balahibo rito. Pagpipili po kayo ng breeder, no, may mga balahibo rito, mas maganda makikita ninyo yung mga balahibo dito nag-i-square. Meron po yan tatlong nakagano, no. Tapos makikita niyo yung pinakadulo, kumbaga itong balahibo na to, pa-square po siya. Kagaya niya, no. Pa-square, hindi po siya pabilog. No, kailangan square siya. Yan. Kumbaga ganun po siya, Hindi po siya yung paganon, patulis. No, kadalasan kasi patulis. Doon yung po makikita yung mga good breed, sinasabi nilang good breeder, no. So wala pong masama na subukan ninyo kasi sabi ko nga sa inyo, hindi lang naman tayo, hindi lang naman ikaw yung nag-aaral sa pagtuklas ng magagandang klase ng kalapate na uuwihan ka kahit anong weather. So dito kasi sa Pilipinas, dito mo talaga masusubok yung tunay na lupit ng kalapate. Kasi nga po guys, napakahirap po ng karera dito sa Pilipinas. Pagpalagay natin short distance nga lang, hindi naman po talaga long distance ang karera natin kasi hanggang 600 kilometers lang, 700 kilometers na pagkalayo na. Pero ang problema po sa atin ay yung weather, no? Kasi yung weather natin, hindi po natin ma-predict. Unlike sa ibang bansa, kita niyo pag dumadating yung ibon nila, napakaganda. Kasi pagdating nga sa truck, talagang naalagaan mabuti yung mga kalapate, nakakakilos dun sa crates, hindi po nasisira talaga yung balahibo nila. Tapos yung weather nila napakaganda. Tapos yung terrain nila, pantay lang guys. Unlike dito sa atin, sa Pilipinas, bulubundok, magkamali lang ng ikot yung inyong mga kalapate, maaaring mawala na, maligaw na. Isang libo, hindi dami yung bili. At saka sira yung circle dito. Putol yung usapan natin kasi may bumili sa tindahan, napakaraming binili. So, sira yung calculator, ginamit yung cellphone natin. So, mabalik tayo guys, no? Yun nga, non-stop learning guys, no? So, pipili po kayo ng kalapate ayon sa gusto ninyo. Pero, yan po lang ay mga basihan, no? Basihan. So, may papakita po ako sa inyo na wings ng kalapate. So, ito po ay Emile Dewart guys, no? Emile Dewart. So, ang pangit din ng wings niya. So, hindi ko mapakita. So,
kailangan guys, pagka pumili po kayo ng kalapate, no? Kung makikita ninyo, no? Yung wings niya mas maganda, medyo, di ba? Ito itim to, no? Itim, pinakaitim. No, mas maganda yung wings ng kalapate ninyo, medyo makakalahati diyan. No, possible na mas maganda makakalahati, no? Pero kadalasan yung pinaka wings mo, pinaka tip ng wings kumukuha po diyan sa na yan, sa boundary ng itim at saka nitong kulay na gray. Pumapantay lang po diyan guys, no? So mas maganda medyo makakalahati, no? At saka gaganon ninyo yung wings kung ang kagaya niyan yung sinasabi ko sa inyo, yan pabilog guys, no? So yan po yung mga pang long distance na ibon. Kadalasan pagdating sa liparan na matagalan, sila po yung matsatsaga, sila po yung mga parang agila guys, no? Pero kung gusto niyo talagang napakahaba, meron po talaga yan yung mga sinasabi nila na lumalagpas yung pakpak sa buntot. Meron din pong 11 feathers. So wala pong kanyon, wala pong problema doon. Mas maganda, pero mas maganda kung mananalo pa sila guys, no? So pero kung gusto niyo naman ng mga mahahabang feathers, kumuha na lang po kayo ng feathers ng pato o kaya ng agila, no? So para at least talaga mahaba yung guys, kaso nga lang hindi po pwede rito sa ating ilagay dito sa ating mga kalapate, no? So joke lang yan guys, no? Masyado naman kayong seryoso, no? So ganun lang guys ang lagi nyong titignan pagdating sa wings. I-recap lang natin, mas maganda kung pipili kayo ng wings, medyo yung pinakadulo niya pabilog. So mabagal nga lang sila, nagsisimbolo yun ng kabagalan, na mabagal nga lang sila, pero kung patagalan naman sa liparan, maasahan mo sila. Pero yung mga wings na pagdating doon sa pinakadulo, pagdating dito sa pinakadulo, tulis, kagaya nga, tulis. Ito po yung mga speed na ibon, no? So pero hindi po sila pwede sa mga long distance na laban kasi nga very kwan sila ang kwan nila, ang kakayanin nila ay very kwan lang, limited lang. So mapapansin niyo yung mga ganyang ibon, napakabibilis guys, pero pagdating sa dulo nawawala na kasi yun lang po yung kaya nila, no? At saka yung mga ganyang kumbaga sa tao, mapapansin niyo, no? Sa kompa lang, sa bata pa lang nakikita niyo na kung bakla o tomboy, no? Kung sa lalaki bakla, kung sa babae tomboy, kasi nagpapakita na ng senyales. So sa mga kalapate guys, mga ganyan din may senyales, may dapat na kayong tignan. So marami po talaga na dapat yung pag-aralan, dapat natin pag-aralan. Not stop learning nga pag-alaman ng kalapate. So natapos tayo guys sa wings ng kalapate. So dadako naman tayo sa ibang segment bukas, no? So pasensya na kayo kung hindi pa kayo nakasubscribe, kung panood naman po kayo ng ating video channel, subscribe na po, pindutin nyo